Jesus. Tayo po ay makakaupo. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating Reformed Baptist Distinctives. Again po, ang pagiging Reformed Baptist Distinctives natin ay bilang tulong sa atin upang malaman natin yung pagkakaiba natin sa ibang mga sekta o sa ibang denominasyon. At ating pag-aaralan ngayon ay ang patungkol sa Puritan pa rin. Pero konting review lang, tayo po ay umaabot na sa Orthodox theology, yung sa Evangelical, sa mga Reform, at tayo ay nag-aaral sa Puritan distinctives natin. At muli ko ipapaalala na tayo po ay nagkakaiba, hindi po ayon sa ating opinion o kagustuhan o preference lang. Na baga naisip natin parang mas magandang mag-Reform Baptist. Hindi po. Kaya tayo nagkaroon o naging Reform Baptist dahil tayo ay tiwala na ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Again, ang ating pamantayan ay salita ng Diyos. At siyempre, sa tulong ng historical lineage natin, naiingatan din yung ating mga kaalaman. Katulad ng ating pinag-aaralan ngayon sa mga Puritan, sila po ay mga nauna sa atin nag-aral tungkol sa salita ng Diyos, kaya sila ay ating pinag-aaralan ngayon upang sa ganon magabayan yung ating pag-aaral din ng salita ng Diyos sa panahon ngayon. So nakita natin sa Orthodox teaching yung Trinity kung saan merong isang Diyos at tatlong persona. Nakita rin natin yung hypostatic union kung saan naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos at tao. Hindi po pinaghati, hindi po pinaghiwalay, kundi siya po ay totoong tao at siya ay totoong Diyos. Isang misteryo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At naniniwala rin po tayo doon sa muling pagkabuhay ni Kristo. No, lahat ng mga ibang paniniwala, namatay na si Muhammad, namatay ng mga Buddha. Pero naniniwala tayo na sa ating pananampalataya, si Kristo ay nanatiling o nabuhay na muli. At nakita rin natin sa evangelical teaching, yung biyayang kaligtasan, na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. At nakita natin na ang ating tagapamagitan ay sino? Si Kristo lang at wala nang iba. Hindi natin kailangan ng pari, hindi natin kailangan ng papa, hindi natin kailangan si Maria. Ang kailangan natin na mamagitan sa atin ay si Kristo. At nakita rin natin yung paghaliling kamatayan ni Kristo. Si Kristo lang po ang namatay para sa atin. No, hindi po pastor o sino man. Ang Diyos o si Kristo lamang ang namatay sa atin. Dapat tayo ang mamatay, pero dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay humalili upang tayo ay maligtas. Nakita rin natin yung Reformed teaching kung saan nandoon yung sola scriptura. Ano po ibig sabihin ng sola scriptura? Yung turo, hindi yung Tagalog? The only infallible rule of faith and practice. Ibig sabihin na ang scriptures po, yung salita ng Diyos, ay isang o hindi nagbabago, hindi nagkakamaling batayan natin ng ating pananampalataya at paggawa. Ang tao nagkakamali. Amen po ba? Nagkakamali ang mga councils, nagkakamali din yung mga Reformed Fathers natin, nagkakamali yung mga Puritans. Pero ang hindi nagkakamali ay ang salita ng Diyos. Nakita din natin yung sola gratia, kung saan ang pagliligtas ng Diyos ay biyaya lamang mula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos ang nananatili, ang Diyos ang nag-decide na tayo ay iligtas, hindi ayon sa ating sarili, kundi dahil sa Kanyang biyaya. Nakita din natin yung sola fide, kung saan pinaniniwalaan natin na ang tanging paraan upang ariing ganap ang tao sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Kasi sinabi natin sola fide. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa gawa ni Kristo. Naniniwala din tayo sa solus Christus, yung exclusivism. Tayo ay naniniwala ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father apart from Him. Yun ang ating pinaniniwalaan, yun ang ating ipinapahayag. Kapag sinabi nila, hindi, pwede naman tayo dumaan kay Buddha, kay Muhammad. Maniniwala ba tayo sa kanila? Hindi po. So, dapat naniniwala tayo na si Kristo lamang ang daan. So, anong dapat nating sabihin sa kanila? Si Kristo lang, no? Ang pag-asa mo ay hindi si Muhammad, si Kristo lang. So, pinag-aralan natin sa mga nakaraang linggo yung Puritans. So, sino po yung Puritans? Galing sa word na
purify, hindi sila purified water, ha? Purify, gusto nilang i-purify, ayusin yung Church of England, no? Nakita natin sa kanilang buhay yung balance ng theology at ng practice nila, mga kapatid. Nakita natin sa mga na-previous natin na pag-aralan yung kabanalan ng Sabbath. Bakit sila naniniwala na ang Sabbath ay dapat gawing banal? Dahil yun ang nakita nila sa scriptures. Yun ang pinag-aralan nila sa theology. Kumbaga, dahil sa kanilang pag-aaral at masidhi, sobrang sigasig na pag-aaral, yun ang naging bunga. Ang bunga ay pagiging pagpapabanal ng Sabbath. Ganon din sa regulative principles of worship. Nakita natin na merong pag-uutos yung mga sa Church of England na dapat magsuot sila ng cape, tsaka nung, ano na yung isa? Sige, cape na lang, no? Nakalimutan. Vestige, yung mga vestige, no? Kailangan magsuot daw yung mga magtuturo, no? Anong sinabi ng mga Puritans? Hindi. Kasi, hindi naman inutos ng Diyos. Ang kailangan natin gawin sa loob ng iglesia ay yung mga inutos ng Diyos. So, konting quiz lang bago tayo mag-start sa ating panibagong pag-aaral sa regulative principles of worship. Ano po yung mga elements of worship? Prayer. Ano pa? Scripture reading. Ano pa? Pag-awit. Ano pa? Lord's Supper. Ano pa? Ha? Baptism, yung mga yan. So, yan po yung mga tinatawag nating elements of worship. Direktang ginagawa natin sa Diyos. Ano naman po yung mga accidents of worship? Nadulas si pastor? Ha? Mga tools natin at equipment sa loob ng worship. Bigyan nyo nga ako ng example ng accidents of worship. Hymnal in what way? Kung? Ha? Upuan. Ano pa? Digital or printed. Ano pa? Mga tools. Damit natin, tools din yan. Ano pa? Pulpit, kung anong klaseng pulpit, no? Tools din yan. Oo, tools din yan. Yung Bible na gagamitin natin, kailangan ba printed? Dapat ba scrolls ang dala natin? O ano tawag nito, pwede na yung digital. So, ano po ang nire-regulate natin? Yung elements o yung accidents? Elements. Kung ano sinabi ng Panginoon sa elements, yung ating gagawin. Pero pagdating po sa accidents, meron tayong freedom or ano tawag doon, Christian, hindi liberty, hindi liberty. Christian wisdom kung paano natin gagawin. Katulad ng pananamit natin, ang sinabi lang sa Bible, dapat maging modest. Anong klaseng pagiging modest? Yun ang ayon sa ating binigay na karunungan ng Diyos. So, yun po yung pagdating sa elements and accidents of worship. So, nakikita natin mga kapatid, ang mga Puritans po ay napakaseryoso pagdating sa pagsamba sa Diyos. Hindi sila nagmamadali o hindi sila basta-basta lang sumasamba ayon sa kanilang kagustuhan, kundi hinahanap talaga nila kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para yun ang kanilang gagawin. At ito po ay related sa ating topic ngayong umaga, ay patungkol po sa pangkalahatang kabanalan sa buhay at sa iglesia. Pagdating po sa kabanalan, dito nyo po ma-appreciate kung gaano kasigasig ang mga Puritans. Grabe po talaga ang kanilang pagtingin kung paano mamuhay ang isang Kristiyano pagdating sa kabanalan. Ngayon, ang problema po natin nakikita natin sa panahon ngayon, na iba na po ang katangian ng pagiging Kristiyano. Na parang pag tinanong mo anong klaseng buhay ang isang Kristiyano, ang sasabihin nila, dapat happy ako, dapat blessed ako, kumbaga victorious ako, o kaya may peace ako. Pag tinanong mo sila, diba kadalasan yun ng laman ng kanilang pananalita, yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? O kaya, may problema ako pero okay lang kasi nandyan naman ang Diyos. Although totoo po yung mga bagay na yon, pero pagdating po natin sa mga Puritans, sinasabi ng mga Puritans, hindi yun ang dapat makitang una sa ating mga mananampalataya.
Ang una dapat nakikita natin sa ating mga mananampalataya ay hindi whether blessed or happy ka, kundi kung ikaw ba ay namumuhay sa kabanalan. Yun po ang purpose nila, yun po ang target nila, yun ang kanilang desire at kasigasigan. Ang mga Puritans po ay nabuhay ng merong kabanalan. Ang kabanalan ay isang prioridad at pangkalahatang tungkulin para sa kanila. So priority nila, maging banal kaysa maging masaya. Kasi ang paniniwala po nila na ang pagiging banal, yun ang tunay na magbibigay ng tunay na kasiyahan. Pero di ba, kaibang-iba ngayon sa panahon ngayon. Palaging, ano bang magbibigay sa iyo ng kasiyahan? Ano bang magbibigay sa iyo ng peace, kapatid? Yun ang ating gagawin. Sa mga Puritans, hindi po. Ang nasa isip nila, ang desire nila, ano bang magpapabanal sa iyo? Ano bang bagay ang makakalakad ka ng mas maayos sa harapan ng Diyos? Tingnan natin yung mga maling pananaw muna. Meron pong tinatawag na doktrina na ngayon na tinatawag na sinless perfectionism. Pagdating po sa kabanalan, tinuturo nila na pwede kang maging sinless perfect. Ano po ba yung sabihin ng sinless perfect? O, isa-isahin natin salita. Pag sinabi natin sinless, walang kasalanan. Yung perfect, perfecto. So sa kanilang paniniwala, pwede po na maging sinless perfect ang isang mananampalataya dito sa buhay natin. Yun ang kanilang itinuturo na dahil ang Diyos ay mabiyaya at ikaw ay pababanalin ng Diyos, talagang magiging tunay kang banal at hindi lang basta tunay na banal, magiging sinless perfect ka sa buhay na ito. Isa po itong extreme na pagtuturo dahil alam natin na si Pablo mismo ay merong struggle sa indwelling sin. Basahin natin ang Roma chapter 7 verse 14. Alam natin ito, di ba? Na pag-aaralan na nito, nababasa natin ito, na si Pablo po ba ay simpleng Kristiyano lang? Hindi, alam natin na napakarami niyang nagawa para sa Diyos. Pero itong si Pablo, ang sabi niya sa 7:14 ng Roma, ang sabi niya, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan na espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang aking ginagawa. Yun ang ginagawa ko. So nakikita natin yung struggle ni Pablo dito. Meron siyang desire, pero minsan ang ginagawa niya yung bagay na hindi niya gusto. Meron siyang pakikipaglaban sa kanyang laman. No, merong katotohanan ng kasalanan. No, pero pag sinasabi ng sinless perfect na pagtuturo, wala ka na daw kasalanan. Hindi po yung sinasabi ng Biblia. Kasi kung titignan natin, meron din pong reality ng sin doon sa 1 John chapter 1, verse 8. Basahin natin ang 1 John chapter 1, verse 8. Sabi dito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Verse 10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So nakikita nyo kung gaano ka-dangerous po itong turo na ito. No? Na sinasabi nila na pwedeng maging sinless perfect ang isang mananampalataya. Hindi po totoo ito. Ang bawat mananampalataya hanggang kamatayan ay magkakaroon pa rin ng kasalanan. Okay? So ang pagkawala po ng conviction sa kasalanan ay hindi po kabanalan. Ito po ay pagkalinlang sa kanyang sarili. Napakaganda ng pagtuturo dito ni John MacArthur. Ang sabi niya, habang nagmamature daw ang isang mananampalataya, ito po ang tamang pagtingin sa kabanal, habang nagmamature ang isang mananampalataya, you will sin less. So, iba po yung sinless sa you will sin less. Tagalogin natin. Yung isa, sinless, walang kasalanan. Yung isa naman ay kumukonti yung iyong kasalanan. Okay? So, ang sinabi ni John MacArthur, kapag nagmamature ang isang mananampalataya, siya ay nagsisinless. Lumiliit o umuunti yung kanyang pagkakasala, pero ang lumalala, yung damdamin niya pag siya ay nakakommit ng isang kasalanan.
Nag-iba niya ito yung decreasing, sabi niya, decreasing frequency of sin. Pag sinabi natin decreasing frequency of sin, yan po yung pagbaba o pagkakaunti ng kasalanan. Kasi habang bumabanal tayo, anong nangyayari sa atin? Natatanggal yung mga kasalanan natin, nababago tayo, di ba? Umaayos yung ating mga buhay. Pero, ang nangyayari, dahil umaayos na yung ating buhay dahil sa kabanalan, pag merong lumabas na maliit na kasalanan para sa atin, sa isang malagong mananampalataya, napakabigat na nun. So parang habang nililinis mo yung isang plato, pag meron ka na namang nakitang biglang umusbong na ketchup ang laki-laki, di ba parang, ano ba naman yan? Parang naiinis ka na ulit-ulit na lang, ganun-ganun na lang. So parang ganun din sa mananampalataya. Yes, nababawasan na yung ating mga kasalanan habang lumalago tayo, pero kapag meron tayong kasalanan na nagawa, iba na yung dating sa atin. Mas malaki na yung sensitivity natin doon, mas mataas na yung conviction natin doon. Okay? Yun yung sinasabi ni John MacArthur. Hindi tayo nagiging sinless, pero tayo ay nagsisinless. Okay? So yun po yung sinasabi. Pangalawa, meron naman pong tinuturo na carnal Christian. Carnal Christian. Ito po yung pagtuturo na pwede kang maging Kristiyanong walang bunga ng kabanalan. Kumbaga dahil ang Diyos ay mabiyaya, niligtas ka na, hindi mo na kailangan mabuhay ng kabanalan. Ikaw ay ligtas na. Kung ikaw ay nasa laman, which is yung ibig sabihin po ng carnal, yan po yung kanilang pagtuturo. Pero tandaan natin mga kapatid, isa po sa batayan ng pagkakaroon ng kaligtasan, nakapagliligtas ng pananampalataya, ay yung pag-confess na si Kristo ay Panginoon. Basahin natin ang Romans chapter 10 verse 9. Tingnan niyo yung Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat, kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na, alin? Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So isa po sa prerequisites kailangan gawin ay sabihin o i-profess mo, i-confess mo na si Kristo ay Panginoon. Ano po ba isabihin ng Panginoon? Sige, Tagalog na po yung Panginoon. Pag sinabi natin ikino-confess natin na Panginoon si Kristo, anong ibig sabihin nun? Anong ini-imply sa atin nun? Dapat natin siyang sundin. Bakit? Kasi siya ay Panginoon. Meron siyang otoridad sa atin. Pero ito po ang carnal Christian. Sa kanila, si Kristo ay tagapagligtas, pero hindi Panginoon. Nakukuha niya po mga kapatid? Siya ay tagapagligtas ko, naniniwala ako, niligtas ako ni Kristo, pero hindi ko siya Panginoon. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil again, sinabi ng Romans chapter 10 verse 9, para ikaw ay maligtas, kailangan mo muna i-confess, sabihin, paniwalaan, tanggapin, sampalatayanan na si Kristo ay Panginoon. Ibig sabihin, siya na ang masusunod sa buhay mo. Siya na ang susundin mo, sa Kanya ka na magpapartira pa, sa Kanya ka na susunod. Diba? Sinabi niya, follow me. Yung sinasabi niya doon sa mga disciples niya, kapag hindi sila sumunod, tumalikod, anong tawag doon? Kristiyano pa rin ba? Hindi na. So mali po ang turo na sinasabi na ang Kristiyano ay pwedeng maging Kristiyano na walang bunga ng kabanalan. Maling akalain ng sinuman na siya ay Kristiyano kung wala siyang bunga ng kabanalan. Sabi rin po sa Romans chapter 8 verse 7, itong sabi ng talata, 8 verse 7, tingnan nyo ang sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman, carnal, ay pagka-puot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So kung isang tao ay nasa laman pa, carnal pa, mga kapatid, hindi niya lang sinabi na hindi siya agree sa Panginoon. Ang sabi niya diyan sa talata, siya ay napupuot laban sa Diyos. Nauunawaan niyo po ang ibig sabihin ng kasalanan.
Ang kasalanan, pagiging makamundo, ay pagkapuot laban sa Diyos. Pagtaliwas sa kanyang kagustuhan. Paglayo sa kanyang kalooban. Kaya nga ang sabi dito, ang taong namumuhay sa laman ay napupuot laban sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, matatawag ba nating Kristiyano ang isang taong napupuot sa Diyos? Hindi. Kaya imposible po na sabihin na merong carnal Christian. Okay? Hindi po pwedeng pagsamahin yon. Pero dahil sa kanilang kabulagan, pinagsama nila. Ito naman po yung panghuling turo na dapat din nating iwasan. Ito yung doktrina ng higher life. Hindi po church yun pero doktrina po ito na higher life. No? Ano po ibig sabihin niyan, pastor? Pag nasa second floor ka ba, yung ba yung higher life? Hindi po. Ang higher life ay, ang turo nila, kailangan mo ng second blessing para ikaw ay maging banal. Kailangan mo ng second blessing para ikaw may maging banal. Naalala po natin yung turo ni Pastor Boy patungkol sa conversion? Yung mga nag-oo, anong tinuro doon sa conversion? From the word convert, pagbabago. Bakit nagbago? Kasi nagkaroon ng regeneration, di ba? Naalala natin yung order of salvation. So, binago na. Anong ginagawa ng mga converted? Tumataliman na sa Diyos. Parang nag-180, di ba? Hindi 360, di ba? 180. Kasi mula dito, dati sa sanlibutan siya, ngayon, siya na ay sa Diyos. Yun ang alam natin na doktrina ng conversion. Pero ang sabi ng mga nagtuturo ng higher life, iba yung conversion na blessing, iba din yung blessing ng kabanalan. Ibig sabihin, kailangan mo ng pangalawang blessing para ikaw ay maging banal. So ganito po ang paniniwala nila. Pwede kang converted na, pero pwede ka pa rin mamuhay sa sanlibutan. Hanggat hindi pa dumadating yung second blessing na kabanalan. Yung po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi. Alam natin na pag-aralan natin sa order of salvation na although merong order of salvation, ang pagbibigay ng Diyos, ito po'y kumpletong gawa. Okay? Hindi siya separate blessing, isa siyang one blessing ng salvation. Nakuha niyo po yung pagkakaiba? Hindi po natin pwedeng maghiwalayin yung conversion, regeneration ng sanctification. Kasi, kung ikaw ay kinonvert, ikaw ay isa-sanctify. Nag-gets po natin mga kapatid. Hindi mo pwede paghiwalayin yon. Isang blessing lang ang binibigay ng Diyos. At ang blessing na yon ay ang kaligtasan mo mula sa simula hanggang sa katapusan. Okay? So yun po yung sinasabi sa Titus chapter 3 verse 5. Tingnan niyo yung Titus chapter 3 verse 5. Sabi ni Titus, chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tingnan sabi ng Panginoon, niligtas niya tayo. Anong ibig sabihin ng pagiging ligtas? Tayo ay hinugasan, muling ipinanganak at binago. Nakukuha niyo po mga kapatid. So kasama sa ating kaligtasan, yung pagbabago ng ating mga buhay. Kasama na dito yung kabanalan. So hindi po siya magkahiwalay. So ang punto po ng ating pag-aaral na yung kabanalan po natin ay dapat makita sa isang mananampalataya. Hindi po dapat mawala yan. Okay? Hindi po dapat mawala yan. Ang argumento ko po ngayon, ang kabanalan ay kailangang bunga ng kaligtasan. Bunga po ng kaligtasan ng alin? Kabanalan. O, bigyan natin ng pagkakaiba yung justification at sanctification kung naaalala natin. Ano po yung justification? Inaring ganap. Ano po yung sanctification?
babanal. Okay? Magkaparehas po ba yon? Anong pang pinagkaiba? Sabi niyo hindi magkaparehas. Ano nga yan ang pinagkaiba? Merong progression. So ito po para matulungan tayo. Pagdating po sa kaligtasan natin, ang justification, ang ugat, ang sanctification, ang bunga. Okay? So justification, tayo ay ligtas na, inaring ganap na, anong bunga nun? Sanctification or kabanalan. Basahin natin Roma chapter 5 verse 20. Roma chapter 5 verse 20. Subalit, dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Tapos sabi sa verse 21, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. So dati makasalanan, nabubuhay sa kasalanan. Ngayon, sabi sa verse 21, ang bunga ng biyaya ay paghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Anong sabi sa verse 6, chapter 6 verse 1? Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Anong sagot? Wag nawang mangyari. Bakit daw? Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa doon? So, ang bawat justified, bawat niligtas ng Diyos, ay patay na sa kasalanan. Kaya kung patay na tayo sa kasalanan, ang argumento ni Pablo dito, dapat hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Okay? Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na yun ang buhay natin. Wala na tayo doon. Niligtas na tayo ng Diyos doon. Kaya ito po ang punto mga kapatid. Ang pag-aangkin na meron siyang justification pero wala siyang sanctification ay nililinlang kanyang sarili. Hindi po pwede. Dahil again, kung tayo ay niligtas na, patay na sa kasalanan, ang buhay natin ay dapat sa kabanalan. Kaya kung sabihin ng sino man dito, ligtas na ako, palagay na ako sa Panginoon, pero hindi makita sa kanyang buhay ang kabanalan na porweba at bunga ng pagliligtas ng Diyos sa kanya, siya po ay isang sinungaling or nalinlang sa kanyang sarili. So, isipin nyo mga kapatid, ito po yung palaging preaching ng mga Puritans. Kaya di ba napaka-healthy ng mga churches noon patungkol dito dahil ito po yung ipinupunto nila, priority nila. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng malayo sa kabanalan ng Diyos. Kung sinasabi na tayo kay Kristo, dapat tayo nagiging kalarawan ni Kristo. Yun ang kanilang priority sa loob ng kanilang mga buhay. At ito po yung punto natin, ang pangkalahatang kabanalan sa buhay. Ang kabanalan po ay dapat isinasabuhay sa lahat ng parte ng buhay ng isang mananampalataya. Kasi kung tayo ay kay Kristo na, talagang mababago na lahat ng parte natin. Paborito ko yung illustration ni Paul Washer na, for example, na late ako dito sa church. Tapos ang sabi ko sa inyo, sorry mga kapatid, na late ako sa pagpunta sa church kasi nabangga ako ng 10-wheeler truck. Ano sasabihin nyo sa akin? Pastor, sinungaling ka. Nabangga ka ng 10-wheeler truck tapos nakatuck-in ka pa? Pag nabangga ka ng 10-wheeler truck, dapat lasog-lasog ka na. Ang tanong mga kapatid, sinong mas makapangyarihan? Ang 10-wheeler truck o si Kristo? Kung mas makapangyarihan si Kristo, dapat ang pagbabago ay mas malaki pa at mas kita pa kaysa sa kapangyarihan kapag nabangga ka ng 10-wheeler truck. Nakukuha niyo po yung punto mga kapatid. Imposible ng isang tao na sabihin na siya ay mananampalataya pero walang nangyayari sa kanyang buhay. Meron at merong mangyayari dahil yun po ang kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi kanya na lang basta niligtas para lang maging happy ka.
Niligtas ka niya para maging banal ka at tulad ni Kristo sa lupang ito. Okay? At ito po yung pinupunto ng mga Puritans. Meron silang tinatawag na personal sanctification. Basahin natin ng 2 Corinthians 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Anong sabi? Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman ng Espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Tingnan niyo po yung puso ni Pablo dito, mga kapatid. Hindi niya sinabi na alam natin, taglay natin ang mga pangako ng Diyos at alam natin na tayo ay may remaining sin, kaya hayaan na lang natin. Yung ba sinabi ni Pablo, mga kapatid? Hindi, ang sabi niya dito, linisin natin. I-purify natin ang ating mga sarili mula saan? Bawat karumihan. Hindi niya sinabing karumihan lang sa mga sikreto at mga panlabas na karumihan. Ang sabi niya, bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan. Bakit daw? Sa pagkatakot sa Diyos. Meron ba tayo niyan sa ating mga personal sanctification, mga kapatid? Sana meron. Sana meron. Dahil kung wala yan, hindi natin pwedeng tawagin na tayo ay mga tunay na Kristiyano. Dahil ang makapagbibigay lamang niyan ng ganyang puso ay mismong Espiritu ng Diyos. Dahil hindi natutuwa ang Diyos saan? Sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay pinamamahayan ng banal na Espiritu, hindi ka din matutuwa sa kasalanan. Meron din tayong tinatawag na domestic sanctification. Napakatindi ng mga Puritans dito na ang kabanalan sa personal ay hanggang doon na lang. Hindi po. Ang sabi nila, ang kabanalan ng isang Kristiyano ay lumalabas maging sa kanilang pamamahay. Kaya nga kung babasahin natin ng Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4, tingnan niyo ang sabi dito ng talata. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo yung ama at ina, ang mga utos ng mga pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sa pagsasanay at pangangaral sa Panginoon. Pamilyar po ba itong mga passages na ito? Bakit sa tingin ninyo? Kasi paulit-ulit na naituturo sa atin. Maging sa mga ibang sulat ni Pablo, nandito rin ito. At kung titignan natin yung mga turo ng mga Puritans, hindi sila nanatili sa mga covenant theology, hindi. Sila ay umayon din doon sa mga pamumuhay ng tao. Hindi lang sa personal, maging sa pamilya. Kaya nga napakatindi ng kanilang mga family worship na ituro sa atin ni Brother Christian. Kasi naniniwala sila na ang pagkilos ng Diyos, ang pagbabago ng Diyos ay hindi natatapos sa iyo. Sa sobrang makapangyarihan ng Diyos, maging ang pamilya natin nababago sa pamamagitan mo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, di ba, you will be saved, you and your household. Bakit laging ganun ang pananaw? Kasi ganun po makapangyarihan ang Diyos. At syempre, alam natin yung vocational sanctification. So may personal, merong domestic sa bahay, at meron ding vocational. Pag lumabas tayo sa mga businesses natin, sa mga trabaho natin, no, hindi po magkakahiwalay ito. No? May pagkakaiba, hindi pwedeng banal ka sa church, banal ka sa bahay, tapos hindi ka banal sa trabaho. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Ang punto lang ng mga Puritans, kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka lang banal sa sarili mo, banal ka sa church, banal ka sa tahanan ninyo, banal ka din sa inyong trabaho. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, dapat makita sa iyo ang kabanalan. Kapag hindi po yan ang totoo sa atin, mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At magbunga nawa ang tunay na kabanalan sa atin. O, puntahan na natin yung kabanalan sa iglesia. So, tapos na yun sa buhay natin, kailangan natin yung kabanalan sa iglesia. Sa iglesia po, ang kabanalan po ay isang hangarin. Hangarin ba natin sa loob ng church ang kabanalan? Tama, di ba? Dapat yun ang hangarin natin. Hindi natin hangarin na magkaroon ng
yes, meron tayong hangarin na magkaroon ng panibagong worship place. May hangarin tayo na mas maging maganda yung ating, ano tawag nito? Yung pagbulwagan natin, tumaas yung mga hangarin magaganda at noble na hangarin yan. Pero sa loob po ng iglesia, ang dapat priority natin na hangarin ay ang kabanalan ng bawat isa. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, tinan nyo ang sabi, kaya't ako, na bilanggo sa Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na pagpapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na pagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi ng tama ba binabasa ko? 4:1 to 6. Isang Diyos at Ama na lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So, dapat yan po yung ating goal sa loob ng church. Hindi yung mas better na programs, mas masarap na pagkain, although pwede natin gawin yon. Pero ang goal dapat natin mga kapatid, itong mga binanggit ni Pablo dito, iisang Diyos, iisang Panginoon, in other words, kabanalan. Kaya nga po ang church ay isa pong means of grace para sa atin. Hindi po pwede natin sabihin na tayo ay Kristiyano pero wala naman tayo sa loob ng church. Dahil ang church ay isang means of grace para sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Bakit? Kasi ang church, una, ay nagtuturo. Kung babasahin natin verse 11 hanggang 16, tingnan nyo doon sa verse 11, chapter 4 pa rin. Verse 11, pinagkalooban niya ng iba pa maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang ibang mga pastor at mga guro. Bakit nagkakaloob ng Panginoon ng mga taong ito? Yes, sabi dito sa verse 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng alin? Paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, ang purpose po ng pastor, ako bilang pastor ninyo, ay hindi para sagutin lahat ng problema ninyo. Kasi hindi ako Diyos. Isipin niyo ko lahat ng problema ninyo, pastor, i-resolusyonan mo nga itong problema ko na ito. Tapos pera pala ang problema. Ay patay tayo kasi kulang ako. Hindi yun ang purpose ng isang pastor. Ang purpose ng isang pastor ay ano? Ihanda kayo sa paglilingkod. Other words, pagpapabanal. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi nakakalungkot na ang naging pag-asa ng church ay hindi na ang Diyos, kundi si pastor, na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Hindi po. Wala akong kayang ibigay sa inyo maliban ang salita ng Diyos. Dahil doon ako tinawag ng Diyos. At lahat ng mga lingkod ng Diyos ay hindi po nandyan para maging komportable ang buhay ninyo. Hindi po. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, lahat ng mananampalataya, kapatid natin sa pananampalataya, ay para tulungan tayo maging banal. Yun din po yung pangalawang punto natin, ang church ay nag-iibigan. Isa pong pamantayan ng church ay nag-iibigan. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 7, tingnan niyo sabi ng talata. 1 John chapter 4 verse 7. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sino pong tinatawag dito? Mga mananampalataya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Bakit daw tayo iibig sa isa't isa? Tayo ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Tanong ko mga kapatid, kilala nyo ba ang Diyos? Kung kilala natin ang Diyos, dapat tayong umibig sa isa't isa. Intindi, no? Ang tunay na iglesia po ay merong communion sa isa't isa
Dahil merong union sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-ibigan dito kung wala tayong union kay Kristo. Isipin nyo mga kapatid, for example lang, wala si Christ, walang Diyos. Anong dahilan natin ba't nagtitipon tayo? Bakit tayo magtitiis sa isa't isa? Ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo. May kasalanan kayo, may kasalanan din ako. May mga bagay na hindi ako gusto sa inyo, may mga bagay din kayo gusto sa akin. Pero bakit tayo nagtitiisan sa bawat isa? Dahil kay Kristo. Kaya kung wala si Kristo sa ating kalagitnaan, walang saysayang fellowship. Pero dahil nga si Kristo ay nasa ating kalagitnaan, nai-enjoy natin yung fellowship ng isa't isa. Diba katulad na nabanggit ni Seth kanina, ni Mac nung Wednesday, kaya tayo pwedeng mag-usap, magtanong sa mga may wisdom sa loob ng iglesia. Bakit natin dapat gawin yon? Kasi alam natin na yung taong kinakausap natin ay meron ding relasyon sa Diyos. Kaya't alam natin na ang ating pagkukuhanan ng mga wisdom ay hindi galing sa sanlibutan, kundi wisdom na galing sa Diyos. Hindi ba means of grace din sa atin yon? Kaya nga sa loob ng iglesia, kailangan merong pag-iibigan. Hindi pag-iibigan para maging komportable ang bawat isa, kundi pag-iibigan para mas maging banal at kagamit-gamit ang isa. Which leads me to my third point. Pagdating po sa iglesia, kailangan ang church ay handang magdisiplina. Isa pong mga category o distinctives ng isang Puritan ay sila po ay laging handang magdisiplina sa loob ng church. Anong ibig sabihin nito? Hindi nila tinotolerate ang sin. Palaging merong disiplina. At alam natin disiplina, di ba? May progress yan, pero hindi po dapat mawala. Ang tunay na iglesia dapat po ay handang mag-restore at handa ring magtanggal. Handang mag-rebuke at handa ring tumanggap ng rebuke. Bakit natin ginagawa yan? Matanong ko lang. Pastor, di ba ang hirap naman tumanggap ng rebuke? Ayoko nga tumanggap ng rebuke sa'yo. Kanina si Seth, pinapagalitan na naman ako. Di ba ayaw natin ng gano'n? Kasi nasasaktan tayo. Bakit kailangan pa natin masaktan sa church? Nandun ako sa labas, puro sakit na ang nararamdaman ko. Pupunta pa ako sa church, tapos pagsasabihan pa ako. Bakit natin ginagawa yun, mga kapatid? Para tayo ay maging banal. Yun ang purpose. Hindi tayo pumunta sa church para maging komportable. Hindi tayo pumunta sa church para maging masaya lang. Tayo ay pumunta sa church para maging tulad ni Kristo. Yun po ang target natin. Yun ang desire natin. At alam natin na ang disiplina ay merong corrective at formative. Baka isipin ninyo, yung pala ang disiplina dapat laging galit. Hindi po. Meron po tinatawag na formative discipline. For example, pag wala tayong panghapong gawain, di ba lagi pa rin gawain natin na start ay alin? 2:30 pa rin, ba? Sabihin, kinukondisyon natin ang bawat isa sa atin para maging disiplina na pagdating ng 2:30, handa na tayong sumamba. Nakukuha niyo po yun mga kapatid. Disiplina rin po yun. O pag laging late, sige, wag na lang yun. Application. Application. Unang aplikasyon. Again po, katulad ko pa nasasabi kanina, ang kabanalan dapat ay mas prioridad kaysa sa kasiyahan. Masama po ba maging masaya? Hindi. Di ba masaya naman tayo dito sa church eh. Pero yung kasiyahan na yan ay mabilis nawawala. Magkaroon lang tayo ng problema, may mangyari lang sa atin, nauubos na kagad yung kasiyahan na yan. Matitigil yan. Kaya ang prioridad natin ay hindi po kasiyahan. Hindi yung magbibigay ng kasiyahan sa isa't isa, hindi yung hindi makaka-offend sa isa't isa, hindi yung hindi makapagpapahiya sa isa't isa. Ang prioridad natin ay kung ano ang magpapabanal sa bawat isa. Kaya kung ma-offend siya, pero kung magli-lead naman ito sa kanyang kabanalan, i-offend mo nang may biyaya. Kung mapapahiya siya, pero magli-lead naman sa kanyang kabanalan, mapahiya siya para mag-lead sa kanyang kabanalan. Hindi tayo nag-aim to please man. We aim to please God. Kaya ang prioridad po sa loob ng iglesia ay kabanalan. Hanapin natin yon. Pangalawa, ang kabanalan po ay nagmumula sa kasulatan. Hindi pwedeng may kanya-kanya tayong uri ng kabanalan.
Maaring ang banal sa iyo ay hindi naman banal sa akin. No, katulad nung nabanggit natin kanina na pagdating sa accidents of worship, for example, mga kapatid, tingnan niyo. Ano mga hawak ninyo? Cellphone? Hawak ko. Bible, oh. Mas banal ako kaysa sa inyo. Hindi. Sanlibutan. Ito, totoo salita ng Diyos. Sarili mong pamantayan ng kabanalan yon. Kaya nga, ang kabanalan po ay nagmumula sa kasulatan, hindi sa mga sarili nating pangunawa. Kasi kung sa sarili nating pangunawa, sino pa rin ang nasusunod doon? Tayo. Hindi po yan ang nais natin sa loob ng church. Hindi tayo ang masusunod, kundi sino? Diyos. Bakit siya? Siya ang ating Panginoon. Nakukuha natin mga kapatid? Maliwanag ang sabi ng John 17:17. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Saan daw tayo pababanalin? Katotohanan sa kanyang mga salita. Hindi sa mga pananaw natin, hindi sa mga sarili nating kagustuhan, kundi sa salita ng Diyos. At pangatlo, ito po ay napakahalaga at huwag nating kalilimutan. Ang kabanalan ay sa pagkilos ng banal na Espiritu. Katulad na nabanggit ko kanina, kung wala po ang Diyos sa ating kalagitnaan, kahit na anong pagpupursigin natin, lahat ng mga sigasig natin sa paggawa ng mabuti, magiging moralidad lang. Pero dahil nandito sa ating kalagitnaan ng banal na Espiritu, merong tayong tunay na kabanalan. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay alin? Kabisado na natin ito mga kapatid. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Nakikita ba yan sa buhay mo, kapatid? Hindi sinless perfect, ha? Pero nakikita ba yan sa buhay mo, kapatid? Kung hindi, may pag-asa. Hindi ko sinasabing, umalis na kayo dito. Kasi kung gano'n, patay tayo. Hindi. May pag-asa, mga kapatid. Kung hindi mo nakikita, nariyan ng Diyos. Ang pagkabanalan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Umiyak ka sa Panginoon. Lumapit ka kay Kristo. At siya ang maglilinis ng lahat ng iyong kasalanan at magbubunga ng bagay sa Espiritu. Kaya, tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Meron ba sa atin ito? Kung wala, lapit kay Kristo. Siya lang ang ating pag-asa. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa mga aming napagbulayan. Salamat sa pagpapaalala na hindi po kami narito upang magkaroon ng kasiyahan sa aming mga sarili, kundi hanapin kung ano ang iyong kalooban. Kaya tulungan niyo po kami. Hubugin niyo po kami, Panginoon, upang sa ganun, kami ay magbigay ng luwalhati sa inyong pangalan. At ito ang magbibigay sa amin ng tunay na kasiyahan at kagalakan. Tulungan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang iyong iglesia. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.